Okay na po, shout out sa ating lahat mga kalinga, mga kaibigan. Paki-subscribe po, RP Max Vlogs. Okay, welcome back to our channel. Ito muli si RP Max Vlogs. Mega love shoutout po sa ating lahat guys, mga kaibigan, mga kapatid, mga kalingap. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Good morning, good afternoon, good evening kung nasaan man po tayong sulok sa mundong ito. As always, mega love shoutout din po sa ating ama ng kalingap, Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rob and Ma'am Edna. At sa inyong lahat po guys, ay binabati ko po kayong lahat. Okay, so ito guys, bibigyan po natin ng reaction itong napakalakas, napaka-trending na naman, napaka-viral ngayon, itong 14 na binlog po ni Kalingap Rob. Okay? Scout po ito ni Dr. Love at suportahan po natin guys si Dr. Love para dumami pa po lalo ang kanyang mga subscribers. Okay? Ito guys, no, gawan po natin reaction. Bakit ba nag-viral itong si 14? Dahil nga ba marami ang curious? Marami nga ba ang naawa sa kanya? O yan po ang i-discuss natin guys. Bakit napaka-viral itong si 14? Okay? So, ito guys, panoorin natin sandali. So, ayun mga kalingap, dito po tayo ngayon sa ilalim ng tulay. First time ko po dito makapunta. Palagi po namin ito dinadaanan. At di namin alam na dito pala sa ilalim ng tulay ay may nakatira. Ito, mga bata pa. Ito, magkakapatid kayo? Ang mga kapatid niya. Oh. Anong pangalan mo, ate? Marian po. Marian. Ilang taon na po ba si Marian? 14 po. 14? Ilang taon ka nang pinanganak yan? 14 na din. 14. Kasi ilang buwan na po ba yan? 2 months po ngayon. 2 months pa lang. Grabe. 14 years old. Meron na siyang anak. Sino ang tatay niyan? Alam mo ba? Kilala mo? Opo. Asan siya? Sa Maynila. Sa Manila. Ano yan? Magtutulungan pa ba kayo? Nagsusustento ba siya? O hindi na? Hindi naman. So balang naanakan ka lang? Ganun. Ayun, so yun po guys ang reason kung bakit itong si Marian, no, sa edad na 14 ay nagkaroon na ng problema, nagkaroon na ng anak. Okay? Dahil nga po, sa kwento nga po niya, siya po ay taong layas. Okay? Kaya naman nagkaganon. So yun ang mahirap. Okay? So actually guys, yung aking scholar, edad 13, may namanhika na po. Okay? So, kaya naman last year, nung pagbakasyon ko, ay kinuha ko. Sabi ko, kawawa naman. Sabi ko, anong magiging buhay niya kung sa edad na 13 anyos, mag-aasawa na siya. Di siyempre, baka 13 or 14, parang ito din si Marian, magkakaanak na. So, sabi ko, ano ang magiging future nila? Okay? So, dito guys, kinuha ko po siya, ginawa ko pong scholar. Sabi ko, mag-aral lang kayo ng mabuti. Siya at yung kapatid niya, hanggat makakaya, paaralin ko kayo. Okay? Although sa ngayon, medyo challenging, no? Dahil siguro sa mga ganong edad, ito, kailan lang binalik namin yung smartphone niya. Dahil nga, actually, inimbargo namin yung smartphone niya. Kasi panay chatting sa mga, kung sino-sinong mga lalaki. Ngayon, binawi namin yun for how many days, no? Weeks. Tapos nag-decide si Mrs. na ibalik na lang. Pero ito, nung binalik namin, nakadikit na yung smartphone sa kamay niya. Okay? So, hindi na nga ito masyadong nakafocus sa kung anong mga gawaing bahay. Nagrereklamo na yung kapatid dahil nakadikit na sa palad niya ang smartphone. Okay? So, binawi na naman namin. So, iwan ko kung anong magiging sistema nito. No? We are hoping, no? Handa naman kaming paralin siya. Pero siyempre, they have to do their part. Magiging serious din. Ayaw naman po namin hindi sila seryoso, bagsak-bagsak na yung grado. Pagkatapos, hindi na po tayo ganahan magpaaral. Sana magpakatino po sila sa kanilang pag-aaral para naman ganahan po tayong magpaaral sa kanila. Ganun lang po. Sayang po ang magpaaral ng isang tao na parang niluloko lang po tayo. So, ganun po guys. So, yun po ang wish namin na sana magpakatino naman itong scholar namin. Kasi kung hindi, ay mapipilitan po kaming pauwi na lang ito. Kung gusto talaga niya mag-asawa na sa edad na 14, kung yun po ang gusto niya, bahala po siya. Ibabalik po namin siya sa nanay niya. Okay? At maghanap na lang po kami na pwedeng paaralin. Sayang po ang pera. At dito guys, balikan natin itong si Marian. Ano po ba ang masasabi natin sa kanya, sa kanyang kalagayan? Ang masasabi ko po dito guys, sa napakabatang edad, no, na nagkaanak na siya, ano ang magiging future niya? Okay?
At 14 years old, nag-aaral pa lang siya at nag-aalaga na ng anak niya. Kung kaya ng magulang niya o ng magulang ng lalaki o kahit na mga kamag-anak nila, sa tingin ko guys, mas mabuti pa paalagaan ni Marian sa kanila. Okay? At mag-focus po siya sa kanyang pag-aaral. Yun po ang pinaka-the best. Para na din sa kanilang kapakanan. Okay? Sa kanya at ng bata. Kasi kung alagaan niya ng alagaan yan at hindi siya makatapos ng kanyang pag-aaral, ay ano po ang magiging future nila? Kawawa po sila. Okay? So mas mabuti pa kung kaya ng magulang niya, alagaan yung bata, o di kaya kaya ng magulang ng lalaki, alagaan niya yung bata. So depende po, no? Kung may makamag-anak naman po sila na nandyan lang, na kayang alagaan, mas mabuti pa. And then kung wala talagang choice, ipa-adapt niya. Mas malagaan pa yung anak niya sa mga taong may kakayanan na palakihin at paaralin yung kanyang anak. Kisa naman, maghirap sila pareho. Siya naman, kung wala na sa kanya yung anak niya, makafocus siya sa kanyang pag-aaral at mag-aral siya ng mabuti. Ngayon, pag okay na, may trabaho na siya, din kunin niya yung anak niya. Ganun lang po yun. Kung binigay niya po yun sa kamag-anak niya, di magpakilala siya doon. Maring hindi man yun lalapit sa kanya, hindi man yun pupunta sa kanya, at least nakatapos siya ng kanyang pag-aaral at makatulong din siya sa anak niya pagdating ng araw sa pag-aaral nito. Siyempre, di natin masabi, baka yung nag-alaga ng anak niya, hindi kaya itong paaralin. So, siya ngayon ang magpaaral. Ganun lang po yun. Okay? Kasi kung pipilitin po niya guys na siya ang magpalaki at the same time siya nag-aaral, ay mahirap po yun. Mabuti kung mayaman. Walang problema kung mayaman. Kaya mo mag-hire ng katulong o mag-alalay sa'yo at nakafocus ka sa pag-aaral mo. Pero kung ganyan ang sistema, ay wala pong mangyari. Ika nga ang mangyari, cycle of poverty. Ganun lang po yan. Mahirap ang magulang mo. Instead sana na makatapos ka ng pag-aaral at makaahon kayo sa kahirapan, ang nangyari, mahirap ka din. At ang bata-bata mo pa, nagkaanak ka na. Mas lalo kang mahirapan. Paano ka makatapos ng iyong pag-aaral? Dito, nag-comment si Kalinga Prab no, na sa mga magulang. Ayan, isa din yan. Siyempre, sa mga magulang, siyempre dapat maging responsible parents tayo. Bantayan natin yung mga anak. Huwag nating kalimutan pangaralan, di ba? Sawayin kung may mga ginagawang masama, kung may ginagawang mali. Okay? Na dapat bantayan ang ating mga anak. Totoo po yan. Yung mga bata natin, na lalo na at that age, kaya nga itong scholar ko, dahil simpre, no, tumatayo na po kaming guardian dyan. At nasa edad 14 pa lang. So kami na yung talagang binabantayan po namin. Naka-CCTV po yung bahay namin. Chine-check po namin lagi kung ano po yung mga ginagawa nila. At kaya nga po napapansin namin na puro na lang smartphone yung hawak niya. Kaya nag-decide na po kami. Dahil kailangan nila pong mamili kung ano ba talaga ang gusto nila. Mag-boyfriend na lang na mag-boyfriend o mag-aral ba na mag-aral. So ayaw naman po natin na hindi po sila makatapos. Kaya nga natin sila pinaaral kasi gusto po natin na makatapos po sila at magkaroon ng magandang buhay. Napakaswerte po nila na binigyan po natin sila ng ganong pagkakataon. Okay? So ngayon, itong si Marian, pasalamat po tayo guys, yan, natulungan na po ni Kalinga Prab at awang-awa po talaga si Kalinga Prab sa situation ng bata. At gusto niyang ilipat na ito no, sa isang apartment, kahit isang kwarto lang. Kasi ang hirap po ng situation nila. Okay? Iniisip ko saan sila nagsi-CR. Ang hirap po, no? Nandyan sila sa ilalim ng tulay. At delikado po dyan. Baka mamaya may ahas at di natin alam, magkaroon ng malakas na lindol, bumagsak yung tulay, mahirap po. Lahat ng risk nandyan po. Kaya maganda po itong plano ni Kalinga Prab na sa lalong madaling panahon, ilipat po sila, si Marian at yung kanyang anak sa isang apartment na kahit isang kwarto lang habang maghahanap ng lupa para mapatayuan ito ng bahay. Okay? So ngayon, pasalamat si Marian. Ika nga, kung nagdadasal man sila, ito na po ngayon ang sagot ng kanilang mga dasal. Okay? Natulungan na po sila ng Kalingap at sana tuloy-tuloy na po yan. Magkakaroon na po sila ng maraming blessings. At ang pinakamahalaga po dyan guys, sana makatapos po si Marian ng kanyang pag-aaral. Pero sa ganong situation nga, mahirap. Kaya opinion ko po, pinaka-the best kay Marian, palagaan niya po sa magulang niya ang anak niya o di kaya sa side ng lalaki o kahit sa mga kamag-anak niya na walang anak especially o yung mga kamag-anak niyang may kakayahan naman,
alagaan po nila para mapalaki nila yung kanyang anak habang siya naman mag-focus sa kanyang pag-aaral. Okay? So yun lang po guys ang ating comments, yan po ang ating reaction dyan po sa napaka-trending o viral na 14. Okay? Sa mga bago lang po guys sa ating channel, huwag po natin kalimutan na i-subscribe ang ating munting channel at pakisuporta na din po ang aming ama ng Kalingap na si Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rab, Ate na Vlogs at sa mga kasamahan ko din po sa COS. Padalaw na lang po guys ang aming mga channels at huwag po natin kalimutan na pindutin ang bell icon notification para updated po tayo sakaling may mga bago po kaming upload. Okay? Bago ko po i-end itong video na to, meron lang akong isa-shoutout. S Beats exclusive. Walang hindi makakaya, siya ang inyong kasama kahit ano. Muli, maraming salamat sa inyong lahat guys, sa inyong walang sawang pagsubaybay, panonood, no? Pag-comments, pag-likes ng mga videos po namin. At lalong-lalo na po sa mga hindi nag-skip ng ads ay maraming salamat. Ingat po tayo kung nasaan man tayo. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.